Yes. Bakit ito mainit ba? Oh my god, authentic Korean barbecue. Today is our last day in Seoul, Korea. Mga pros and cons. Na-notice ko, number one. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga cons or negative about visiting Seoul, Korea. Gamsamhamnida, Korea. Hello guys, good morning! So bukas pa naman yung flight namin ng gabi. So today, chill lang kami. Bumalik kami sa flea market kasi gusto namin itry uli yung mga fish restaurant nila dito. Hindi pa nakapunta si mama dito, late di siya dumating, di ba? Current temperature is negative 10 degrees Celsius. Nakita nyo naman, umuusok pa din. Kain lang kami ng namin. Actually, parang lunch na to eh. Nag-coffee lang kami tapos ito na pinaka-lunch na namin to. Alright. Pagdating namin dito sa Dongdaemun Grilled Fish Alley, grabe, ang lakas maka-authentic Korean vibes. Alam mo yung simpleng street na puno ng usok, amoy inihaw, tapos may mga ajuma or mga Korean titas na busy sa pag-flip ng isda? Grabe, nakakagutom talaga. Sa Korea, malaking parte ng food culture ang grilled fish or sengsongui. Matagal na tong tradition as in centuries old. Dahil surrounded ang Korea ng dagat, natural na naging staple sa kanila ang isda. Noon pa man, pinepreserve na nila ang fish through drying and salting. Pero over time, naging comfort food na rin ang simpleng inihaw na isda. Kaya hanggang ngayon, makikita mo to sa mga traditional markets, small alleys at mga home-style restaurant. Bakit ba favorite ito ng mga locals? Simple lang, healthy, hearty, at homey. Yung tipong pagkain na hindi kailangan ng bonggang presentation. Fresh fish, konting asin, tapos inihaw sa charcoal. Yung usok mismo nagbibigay ng flavor. Para siyang Korean version ng inihaw na bangus or tilapia sa atin sa Pilipinas. Pero mas smoky, mas crispy at usually sinaserve with unlimited side dishes. Kaya sulit talaga. Ang Dongdaemun Grilled Fish Alley naman, nagsimula raw ito as a small cluster of stalls na nagsaserve ng affordable meals para sa mga workers at shoppers in the area. Over time, naging sikat na siya kasi mura, mabilis at sobrang flavorful. Kaya kahit mga office workers, students at even older Koreans, dito na sila kumakain. Para siyang hidden gem na hindi masyadong pinupuntahan ng tourists, pero super love ng mga locals. We ordered grilled sauri. Mahaba, oily fish na super flavorful pag inihaw. Crispy yung skin niya tapos juicy yung loob. Tapos yung grilled cutlass fish naman, medyo mas firm at mas mild ang lasa. Pero sobrang sarap lalo na pag may konting lemon at dipping sauce. Perfect siya with rice as in hindi ka mabibitin. Syempre, hindi mawawala yung soft tofu clam soup. Mainit, comforting at may natural na sweetness galing sa clams. Yung tofu sobrang lambot, parang natutunaw sa bibig. At syempre, hindi mawawala yung spicy stir-fried squid. Ito yung dish na may kick, chewy pero tender. Coated sa gochujang-based sauce na sweet, spicy at smoky. Parang Korean version ng spicy adobong pusit. Pero mas thick yung sauce at mas intense yung flavor. Ang sarap ihalo sa rice at mapapa-extra scoop ka talaga. Habang kumakain ka dito, mapapansin mo na walang kaarte-arte yung lugar. Puro locals, tahimik lang, enjoying their meal. And honestly, ang sarap i-experience ng ganitong side ng Seoul. Yung raw, everyday Korean food culture. Kaya kung pupunta kayo sa Seoul, I highly recommend na dito kayo pumunta sa Dongdaemun Grilled Fish Alley. Simple lang, authentic at siguradong mabubusog kayo.
After namin mag-breakfast, napadaan kami sa isang cute na tindahan na nagbebenta ng Korean rice crackers at honey cookies. Yung tindera sobrang welcoming, as in pagpasok pa lang namin, nakasmile na siya at parang excited na siyang ipakita lahat ng products nila. Ang dami nilang selection, from classic rice crackers to flavored ones, pati yung mga traditional Korean sweets. Tapos, sakto, nakita pa namin kung paano ginagawa yung rice crackers. May malaking kawali tapos hinahalo nila. Parang hugis kokon yung crackers, ang cute ng shape after maluto. Very satisfying panoorin, lalo na kung first time mo makita. Yung rice crackers dito, ang sarap ng texture. Super light, airy at crispy. Parang chicharon lang pero gawa sa bigas at hindi oily ha. May natural sweetness na galing sa toasted rice. Tapos, yung iba may konting honey glaze. Perfect siya pang snack habang naglalakad. Kasi hindi mabigat pero nakakabusog in a clean way. Maganda rin para siyang pasalubong guys dahil hindi siya mabigat sa luggage. Kung ipapasalubong nyo pauwi ng Pinas. Meron din silang honey cookies. Yung traditional Korean sweet na crispy sa labas pero chewy sa loob. Medyo caramelized yung lasa. Sweet, nutty, at may konting smokiness. Para siyang combination ng pinipig at pastillas. Pero mas rustic at mas crunchy. Ang sarap i-partner sa tea or coffee or kahit kainin mo lang habang nag-iikot ka. Ang nagpasarap pa sa experience ay yung vendor mismo. Super warm, super friendly, parang proud na proud siya sa ginagawa nila. Kaya hindi lang pagkain yung na-experience namin, kundi yung hospitality na minsan mo lang ma-encounter sa mga small shops. Yung simpleng stopover na ganito, minsan sila pa yung pinaka-memorable sa trip. Masarap siya guys. Yung ginagawa nila mainit pa, pinatikim kami ng free taste. Yung isang pack parang mga 10,000 won. Tapos yung parang mga matamis na mga seeds, may mga pistachio, nuts. 15,000 won. Yan, ganun yung price na. So, isang train pa kami before pa makarating sa flea market. So after namin kumain guys sa Dongdaemun Market, nilakad lang namin yung train station tapos sumakay kami papunta ng Dongmyo Flea Market. Yan. So mabilis lang yung yung parang isang stop lang ata yun, parang mga 10 minutes. After namin kumain, dumiretso agad kami sa flea market para maghanap ng mga good finds. Dito, maraming stalls na nagbebenta ng vintage items, old Korean collectibles, accessories, handmade crafts, pati mga quirky souvenirs na hindi mo makikita sa regular tourist shops. Ang saya mag-ikot kasi bawat stall may personality. Minsan, may mga lolo't lola pa na nagbebenta ng mga lumang gamit nila na may history. Para siyang treasure hunt, hindi mo alam kung anong makikita mo. After nun, we headed to Lotte Mall, or Lotte Department Store, which is one of the biggest and most popular shopping spots in Seoul. Iba naman ang vibe dito, super modern, social, at ang daming high-quality brands. Perfect kung naghahanap ka ng bags, clothes, or Korean fashion na pang mall level. Ang ganda rin ng layout, very clean, organized, tapos ang daming choices from luxury to mid-range. Parang SM Department Store meets Greenbelt, pero Korean version. So from flea market finds to mall shopping, kompleto talaga yung experience. From budget treasures to stylish pieces. Kaya kung mahilig kayo sa shopping, both places ay worth checking out habang nasa Seoul, Korea kayo. Ang ina-expect ko dito sa Lotte Mall guys is yung mga souvenirs. Alam niyo yung mga chocolate, gano'n, mga pasalubong. Hindi, luxury shopping pala dito sa Lotte. So yung mga mahilig sa luxury shopping dito, tax-free daw dito sabi ng mga staff. Para lang naman siyang regular mall pero siya, mga luxury ang... Siguro may area din dito na mga regular items lang na brand na middle range, hindi masyadong mahal. Pero hindi pa namin napuntahan. At so far dito sa area na to ng Lotte Department Store,
medyo mga high-end yung mga product na binibenta. Habang nag-iikot kami, napadaan kami sa isang shop na gumagawa ng fabric name tags. Yung mga personalized keychains na gawa sa tela. Ang cute kasi ang daming kulay na pagpipilian, from dark to bright colors. Tapos, ang dami ring letters, emojis, and little crafts na pwedeng idikit. Parang DIY pero Korean aesthetic. Pagkatapos mong pumili ng kulay ng fabric, pipili ka naman ng letters para sa name mo or initials. Tapos may mga cute icons pa like hearts, smiley faces, bears, and flowers. Lahat super aesthetic. Ang saya mag-design kasi parang ikaw mismo yung gumagawa ng mini artwork. Pag complete na yung design, yung store owner naman ang bahala sa final step. Pag didikit-dikitin niya yung mga letters using glue, then gagamit siya ng flat iron para idikit lahat ng letters at crafts sa fabric. Ang cool panoorin kasi parang magic. From loose pieces, biglang nagiging solid, clean, and professional looking keychain. Ang crisp ng finish parang gawa sa branded store. Ang ganda niyang pang souvenir or pasalubong. Personalized, useful, at very Korean yung style. Isa to sa mga small finds na sobrang saya dalhin pa uwi. Pagkalabas namin ng train station, nakita namin agad yung isang sikat na 10-1 Korean rice bread. Yung maliit pero super cute na street snack. Syempre, tinry namin to. Pagkagat mo, ang sarap ng texture. Crispy sa labas, tapos soft and chewy yung rice bread sa loob. Pero ang highlight talaga is yung mozzarella cheese. Warm, stretchy, at ang sarap ng mild salty flavor niya na nagbabalance ng sweetness ng dough. Simple lang siya, pero super satisfying, lalo na kung mahilig ka sa cheesy snacks. Isa ito sa mga must-try na quick bites dito sa Seoul. For our last night in Seoul, dumiretso kami sa Hongdae Street para mag-ikot at i-experience ang nightlife vibe dito. Pagdating pa lang namin, ang unang bumungad sa amin ay yung street performers, as in buong walkway may nagpe-perform. May kumakanta, may nagra-rap, may solo at meron ding nagduduet. Nakaikot pala yung mga tao na parang mini concert sa bawat kanto. Hindi ko sure kung event ba siya o part ng culture, pero actually ganito daw talaga sa Hongdae. Since university area siya kung saan napapalibutan niya ang sikat na Hongik University, sobrang lively at creative nung atmosphere. Napakadaming aspiring artists na nagpa-perform dito every night. Parang open stage para sa mga gustong mag-practice, mag-showcase ng talent, or mag-build ng following. Kaya ang sayang panoodin kasi bawat performance may sariling style at personality. Habang naglalakad kami, ang dami ring shopping spots from trendy Korean fashion, cute accessories, cosmetics, hanggang quirky souvenir shops. Hongdae talaga yung lugar kung saan halo-halo ang energy. Youth culture, music, fashion, food, at nightlife. After namin mag-ikot at manood ng performances, nag-decide na kami na mag-dinner na rin dito. Perfect ending for our last night, chill walk, good vibes, and that signature Hongdae energy. So nag-decide kami na i-spend yung last night namin dito sa Hongdae District kasi may unique daw siya na vibe dito compared sa Myeongdong and other parts of Seoul, Korea. Nag-decide rin kami na humanap ng yakiniku or Korean barbecue para matry namin siya yung authentic na Korean barbecue on our last day. So ito yung napili namin na kainan. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Pakita ko lang sa inyo yung labas ng restaurant. Yan. Ito siya, malaking building siya. Tapos, ito yung mga menu niya. Yan. So, ang orderin namin is ito. Yan. Para good for sharing. Tapos, meron silang mga parang additional, mga add-on. Kung gusto mo pa ng extra meat.
Yan. Okay, let's go inside. Sobrang lamig. Grabe. Sila. Wow, prepare na sila agad. So, medyo pricey lang talaga yung yung mga Korean barbecue dito sa Seoul. Pero okay na lang din kasi ito yung pinaka-highlight ng namin na food trip namin dito sa last day namin, yung Korean barbecue. For our final dinner in Seoul, syempre, hindi pwedeng hindi kami kumain ng Korean barbecue. Isa ito sa pinaka-iconic at pinaka-satisfying na Korean food experience. Pinili namin yung restaurant na tinatawag nilang Obok Potlid Hongik. Located ito sa Hongdae area. Nasa isang building siya kung saan makikita mo yung Devil Dye store sa taas, kaya sobrang dali niyang makita. Ang vibe ng restaurant, simple lang pero very local. Walang arte, pero alam mong masarap. Dami niya pala guys. Ang dami palang in order namin. Ay pero lili ito pagka naluto. Oh my god, authentic Korean barbecue. Ang dami. Yung price range nila is usually nagre-range ng 12,000 to 18,000 won per serving. Depende sa cut ng meat, which is super reasonable for Korean barbecue sa Hongdae area. Marami kang pwedeng i-order dito, iba't ibang pork cuts, beef options, at mga classic Korean soups. In our case, nag-order kami ng iba't ibang pork barbecue cuts. Sobrang juicy, smoky, at ang sarap i-grill, lalo na pag may konting char. Kasama rin yung steamed egg, yung nasa bowl na fluffy at savory. Perfect pang balance sa grilled meat. At syempre, meron kaming kimchi soup. Mainit, spicy, comforting at sakto sa malamig na weather. As usual, complete ang experience with free banchan, kimchi, veggies, sauces at lettuce wraps. Yung tipong kahit simple lang yung setup, busog na busog ka sa flavors. Ang sarap ng combination ng smoky pork, fluffy egg at spicy kimchi soup. Perfect for our last dinner in Seoul. Kaya kung nasa Hongdae kayo at naghahanap ng legit, affordable at masarap na Korean barbecue spot, highly recommended ko talaga ang Obok Potlid Hongik. Solid, satisfying at very Korean. Simot, sarap. Walang natira. Sobrang sulit. Ang binayaran namin ay, magkano yung binayaran natin sa lahat? $80. 84,000 won. Guys, nakakatuwa dito sa Hongdae. Ang daming mga shoppingan. Tapos mas mura siya sa Myeongdong. Mas mura ng konti pero hindi naman sobrang mura. Ay, ang cute na mga jacket. Ito Shopaholic Haven talaga ang Seoul. Grabe. Sa mga mahilig sa fashion. Napansin ko dito ang ganda ng mga damit nila. Mahilig sila sa mga neutral colors. Yun yung mga gusto ko. Yung mga forma nila. Magaling pumorma mga Korean talaga. Pero medyo mahal rin din, no? Ito, mga sweater. Ang cute. Frosty yung niya, yung bread niya, tapos malambot yung loob kasi may saging. Tapos may mga parang whipped cream ba to? Pero ang sarap. Hindi siya masyadong matamis na nakakaumay. Sakto lang. Harap. Hello guys. Ito yung yung favorite namin dito, yung honey butter almond. Dami na nagpapabili nito sa amin eh. Ang sarap nito guys. Yan. Tapos iba-iba yung flavor niya. May wasabi, may chocolate,
Basically, parang almond lang naman siya na parang may mixture ng powder na something, flavor. Sarap niya. Bumili nga kami pang kain namin sa bahay pag nakauwi kami. Nakakatuwa naman dito. Ang dami nilang mga weird na snack. Puro mga binili namin mga kakaiba lang. Hello guys, good morning. So today is our last day in Seoul, Korea. So nag-book pala ako sa Klook ng airport transfer. Kung mag-Uber kami, medyo hindi kasya yung luggage namin kasi meron kaming total of 4 check-in luggages. So kulang yun pagka sa regular Uber taxi lang. So ang ginawa ko, nag-book ako sa Klook. I paid for around 105 or 109 Australian dollar or siguro mga magkano yun? Siguro mga 4,000 pesos. Okay na lang din kasi nga yung convenience. Tapos kung magte-train kami, my God, sobrang hirap. So mangyayari kasi si Mama, ang departure location niya is sa Terminal 1 tapos kami sa Terminal 2 naman kami. Magkaiba kasi ang destination namin. Si Mama ay babalik sa Japan, sa Shizuoka. So ang flight niya is around 4 p.m. sa Terminal 1. Kami naman 7:30 p.m. papapuntang Hanoi. Tapos kung nagtaka kayo ba't di namin kasama si cousin Camille, nagpaiwan siya kasi 12 midnight pa ata yung flight niya via Cebu Pacific going back to Philippines, Manila. So, iniwan niya lang yung luggage niya doon tapos nag-shopping pa siya. Tuloy-tuloy pa ang kanyang hanash sa Seoul, Korea. Kasi ang punta niya talaga dito is mag-shopping. Kami naman ni Mark, since wala kaming extra luggage na dala, bumili kami ng lang yung pinaka-mumurahin na, pinaka-cheap na luggage sa Myeongdong. So nagbayad ata kami ng mga 75 Australian dollar or siguro mga magpalagay ng mga 2,500 dun sa luggage na yun. Kumasya naman yung extra 20 kg na pinurchase namin sa Asiana Airline. Yan. So, expected namin makakaisang luggage pa uli kami sa Vietnam, after Vietnam and Thailand. Yan, kasi sobrang dami din daw bibilihin doon. Dito kasi sa Seoul, Korea, mag-expect talaga kayo na mas mabigat yung mga mabibili nyo dito sa Korea if winter kayo galing dito ha. Kasi maraming ang mga jacket. Yan. So, pag kung winter kayo manggagaling sa Korea or sa Japan, expect nyo na talagang kailangan nyo ng mas malaking baggage allowance kasi nga yung mga mabibili nyo is coat, mga puffer jacket, yan, mga mabigat. So, from Myeongdong going to Incheon Airport, it will take around 1 hour. Ang duration ng flight namin going to Hanoi will be 5 hours, roughly 5 hours. Ang arrival namin sa Hanoi will be around 10 to 10:30. So medyo late na talaga. So in-inform ko na ahead of time yung hotel namin. Very important yun guys. Sabihan nyo sila na mag-late check-in kayo. Usually naman tinatanong nila, i-message nila kayo via email or via dun sa app kung ano yung approximate time ng arrival nyo kasi para mapaghandaan nila. So yun lang guys. Pag pupunta kayo ng Korea, regardless of the season, summer, winter, spring, autumn, expect na mapapashop talaga kayo. Kasi sobrang daming dito, mga sale, tapos sobrang ganda ng mga damit nila dito. Iba yung yung Korean fashion. Maganda din naman sa Japan mag-shopping, pero for me parang mas yung mga style and color palette na gusto ko is nasa Korea. Isa kasi sa mga sa mga ine-enjoy ko is mag-shopping pagka nasa ibang bansa ako. Pero syempre hindi naman yung sobrang expensive na shopping, yung reasonable. Para makapag-travel pa uli, alam niyo yun. Isa ko pa palang takeaway sa travel namin dito sa Seoul, Korea is yung weather. Feeling ko hindi na muna ako babalik dito ng peak ng winter. Sobrang harsh ng winter dito, guys. Yung temperature is nag-range talaga ng between 0 degree to negative 15 degrees Celsius.
hindi man nag-snow sa sa stay namin dito, pero alam niyo yun, yung hangin, yung feeling sa balat, masakit talaga siya. As in, parang possible talagang mag-frostbite ka kung magtatagal ka sa labas. So, yung mga outdoor activities, you need to plan. Tapos you have to decide kung talagang gusto nyong puntahan nyo ng winter season. Like for us, ipinush pa rin namin yung Nami Island kasi isa talaga yun sa mga highlight ng Seoul, Korea. Pero yung Garden of Morning Calm, I wouldn't suggest na gawin nyo yun ng winter kasi nga outdoor yun kasi sobrang lamig. Lalo na pag may mga kasama kayong bata tsaka elderly, sobrang mahirap. As in, parang nananakit na talaga yung mga daliri ko kahit naka-gloves ako. Tapos kailangan may earmuffs kayo, kung hindi, sasakit talaga yung tenga nyo tsaka yung ulo nyo. Tsaka scarf yan. Tapos mga 3 to 4 layers talaga yung suot nyo dapat. Isa sa mga kinancel din namin na activities, at dapat magdi-DMZ kami na activity, yung demilitarized zone. Hindi namin na yun in-avail sa Klook kasi nga parang na-trauma kami dun sa Nami Island experience namin, sobrang lamig. So I would highly recommend na gawin niyo yun sa mga medyo warmer season like spring, autumn, or summer. Pupunta kayo dito sa Korea. Yan, kasi sobrang, alam ko kasi yung DMZ, hindi lang siya indoor, may mga outdoor din yon. Tapos parang may mga inclusion na minsan pupunta kayo dun sa mga bridge. Yan, na sobrang ganda naman talaga, pero yun nga lang, parang hindi worth it kasi baka magkasakit naman kami. So, 'di ba? May mga pupuntahan pa kami, pupunta pa kami ng Hanoi, pupunta pa kami ng Bangkok. So so kailangan naming i-reserve yung health namin. So yun lang naman guys. Thank you for following us in our travel here in Seoul, Korea. Guys, ito kami sa Terminal 1. Hinatid ko lang si Mama. Haba ng pila. Say bye-bye to the vlog. Haba ng pila. Okay, bye-bye na. Punta na siya ng Japan. See you in the next travel. Hinatid ko lang siya guys. Kasi hindi niya kaya. Mag-isa. Make sure ko lang na na okay yung mga baggage niya na drop, tapos ayun, yung pila niya papunta ng immigration yan. Tapos kailangan niya lang atang sumakay ng isa pang sakay na train from Terminal 1 going to her boarding gate. So si Mama, I think nakapasok na ata siya sa immigration. So hopefully seamless lang yung flight niya. So from Seoul, Korea to Shizuoka, Japan, ang travel niya lang is 1 hour and 50 minutes. So para lang siyang nag-travel from Manila to Boracay. So tinuruan ko siya ng maayos para next time alam niya na kung paano mag-travel from Shizuoka to Seoul, Korea. Yan, kasi 2 hours travel lang by air, sobrang dali. Yun nga lang, kailangan niya pa rin mag-apply ng visa kasi Philippine passport holder pa rin si Mama. So hopefully next time na mag-apply siya, ang i-grant na sa kanya is multiple entry. Na sobrang nag-enjoy siya dito kasi sobrang sarap mag-shopping daw sa Korea. Mahilig kasi mag-shopping si Mama ng damit tsaka mga bags. Yan. So guys, dito tayo sa Terminal 2. Ito ang Terminal 2 ng Incheon Airport sa Seoul, Korea. Ganda, no? Meet ko lang si Mark, nasa ground floor siya. Asiana Airline kasi kami. Tingnan natin yung flight natin. Ganda na airport nila dito, guys. Sobrang laki. Tingnan nyo, papakita ko lang sa inyo guys. Dun sa airport nila, Terminal 2, may malaking screen. Tapos parang aquarium yung... Ayan, ang ganda. World class yung airport nila. Ganda. Parang mas maganda ang ang Incheon Airport kumpara sa Narita. Malaki niya guys. Ito siya. Kita nyo? Nawala na yung display ng aquarium. Chanel na nakalagay. Tapos para guys, meron silang mga fountain pa rito. Sobrang ganda. Relaxing. Tapos may mga flower pa sila. Totoong orchid Ganda. So mag-elevator ako guys, papunta ng ground floor. Kasi pagkababa ko ng taxi, sa 3rd floor ako napunta.
Ito yung ground floor guys ng Terminal 2. Tapos dito sa may center, parang may food court sila dito. Yung social tingnan. Merong parang malaking sphere. Ito yun, parang yun sa US. Chicago ata yun eh. Pero malaking sphere siya. So madali lang namang mag self-check-in guys. Gamitin nyo lang tong mga self-check-in machine ng Incheon Airport. Yan. So pag may nakita kayong mga gantong machine, pwede kayong mag-check-in. Hello guys, dito kami ngayon sa Terminal 2 Incheon Airport. Naghintay lang kami ng boarding ng flight namin. So it's currently 3:47 p.m. and our flight is scheduled at 7:30. Yan, so ang boarding namin most likely is mga 6:30. 40 minutes before. See, di ko alam, di ako traveler. So yun lang, parang nag-uusap lang kami ni Mark about sa experience namin sa stay namin dito for 7 days in Seoul, Korea. Sabi ko, vlog kaya natin para at least na-share din natin sa mga viewers natin na interested mag-Seoul, Korea. Mga pros and cons. Na-notice ko, number one, transport. Sobrang ganda ng transport in terms of Uber. Mura lang siya guys. Parang kung mag-Uber ka. Taxi. Yung public transport kasi nila is bus and train. Hindi namin na-try talaga yung bus pero train, Kung gagamit ka ng train, mura talaga din siya. Gagamit ka ng T-money, ang tawag nila dito. Tapos isa sa mga pros, food. Grabe. So, authentic talaga siya. As much as possible, tinatry namin mga street food. You should try talaga na pumunta ng Myeongdong kasi sobrang haba ng street food nila. Iba-ibang klase. Mura siya guys kung kakain ka doon sa mga traditional markets nila. Sabi nga ng driver namin kanina, almost na try namin yung mga lahat na ng mga traditional markets nila dito kasi kung doon ka pupunta, doon mo talaga mararanasan yung mga sobrang genuine na Korean cuisine. Ang ganda kasi dito, nagse-serve sila ng mga side dishes. Sa side dishes pa lang busog ka na, unlimited. So kahit isang main meal na lang kainin mo, better pa kasi naghati-hati kami. This travel, kasama namin si mama niya, kasama namin din yung cousin niya. So, hindi siya masakit kasi dinidivide namin yung ganoon naman talaga, di ba? Mas makakatipid ka kasi pwede kayong mag-share sa order kayo ng malaki na for sharing tapos i-divide nyo na lang kung ilan kayo. In terms of hotel, depende din kasi Kasi guys, kung I don't know, kung Philippine money ang gamit mo at saka siguro kung from Philippines ka, feeling ko hindi ko afford. Siguro kung sa Philippines ako, medyo mahal siya, conversion. Mahal talaga siya. Kung ikukumpara mo sa mga ibang Southeast Asian countries like Vietnam and Thailand, Mahal siya. Mahal siya. Pero kung napunta nyo yung mga lugar na yon, tapos nagpunta na rin kayo sa Japan or Europe or US, I think mga middle range ang Korea. Kasi may mga cheaper talaga na countries like Bali, yan, Southeast Asian countries. I'm not sure about China kasi I've never been to China. Pero for me, para magka-level ang Japan at South Korea. Kung sa Philippines ka, kailangan mo mag-apply ng visa. The other thing na positive, malinis naman siya. Kung ikukumpara mo sa ibang mga countries, malinis pa rin naman siya. Pero may mga area kasi na, alam mo yun, parang may konting kalat, ganyan. Tapos minsan yung mga public CR nila, hindi din ganun kalinis. Pero, ayun, kung ikukumpara mo nga sa ibang country, malinis pa rin naman siya. Yun. At saka guys, in terms of mga itineraries or mga excursions, available lang siya sa lahat ng mga sites like Klook, Aviator, Booking.com, maybe Yeah, tapos sa yung mga taxi na going to airport, sa Klook din namin yung binubook and everything. Ayun, kung gusto niyo mag DMZ tour, gusto niyo mag Nami tour, mga ganon. Lahat yun nabubook sa Klook. Pati nga yung pag-rent ng mga hanbok, yung mga costume, pwede rin doon sa Klook. Hindi kami sponsored ng Klook wala pa kaming sponsorship. Baka in the future, baka naman Klook. tapos Ano pa ang positive? Positive?
very ano sila, hindi sila nahihiya mag-wear ng mga traditional clothing nila. Tapos makikita mo din pa rin kahit sa city ka yung mga yung mga traditional houses, buildings. In terms of people, locals, friendly naman sila. Hindi naman kami naka-encounter ng mga rude behavior na sinasabi nila. So nung kakarating lang namin from airport, naghagdan kami. Hindi namin alam na meron palang elevator dun sa train station. So, nung binubuhat namin yung mga luggages, naiwan namin si Camille sa baba. Habang hinihintay niya kami, bigla na lang may tumulong sa kanya na matandang lalaki na Korean. Tapos siya yung nagbuhat ng luggage ni Camille. Nahiya nga si Camille kasi parang matanda na yung lalaki. Ina-explain niya na meron naman siyang kasamang mga lalaki na tutulong sa kanya. Siyempre siguro hindi na iintindihan ni Lolo. Tinulungan niya pa rin si Camille. So parang dun pa lang, parang na-touch na ako. Sabi ko parang ang bait naman ng mga locals dito. Tapos every time na mag-ask kami ng direction, tsaka pag naliligaw kami, feeling sila laging tumulong at i-guide ka kahit hirap na silang mag-explain sa'yo. Minsan lang may mga time na parang medyo ilang silang makipag-communicate sa'yo kasi nga hirap silang mag-communicate kasi hindi naman sila kagaya ng mga Filipino na talagang very competitive sa English. Ayun. I think lastly is medyo maraming positive pero medyo maraming negative din. Oh my gosh, ang Korean talaga maraming magagwapo at magagaganda. Like ang sa standard ng Asian beauty, as in siguro number 1 sila kasi yung skincare kahit saang area naglipa na yung mga skin products. Siguro number 1 sila sa worldwide in terms of skincare. Mga lalaki, hindi sila naiilang mag-makeup. Parang common sa culture dito na nagme-makeup yung mga lalaki, nagpa-foundation. Para sa kanila, hindi yun sign of femininity. Hindi nila napipil na less masculine sila because of that. Kaya din siguro, parang kada makikita natin sila sa mga Korean novela, sa mga lugar dito sa Korea, lagi silang good looking kasi nga they know how to look after themselves. Siguro yun yung mga positive side ng travel namin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga cons or negative about visiting Seoul, Korea. So, number one. Ang number 1 ko talaga is ang navigation. Hindi sila dito gumagamit ng Google Maps. Although ang Google Maps ma-open mo, pero hindi mo siya mag-navigate. Sobrang nakakainis. Kasi recommended nila is ang Navi or Naver app or Kakao T. Dinownload naman namin yung mga application na yan, pero sobrang hirap. Parang, alam mo yan, parang lag siya, tapos hindi siya direct to the point. Tapos hindi siya Maraming user-friendly. hindi siya user-friendly. Tapos, yun ang number 1. Tapos, sa mga subway nila, walang elevator. So, kung matanda ka, tsaka may dalawang luggage na dala, i-carry mo yun. Hindi naman wala. Meron namang mga meron. Pero yun lang, hirap hanapin. Tapos pag first time mo dun sa lugar, hindi mo alam. Meron pala sa certain places na elevator. Wala silang masyadong guide kung saan yung mga mga elevator. So ayun. So pagka may dala kang bata or marami kang luggage or may kasama kang elderly, medyo struggle talaga yung public transportation. Yan. Number 2. Ano na yung number 2? Weather. So, season, ang winter season. Siguro, ang positive ng winter season, kung gusto mo makita ng mga snow, okay lang siya. Bias to kasi hindi pa namin na check yung summer, spring saka autumn. So since winter pa lang yung na-experience namin, kaya kino-consider namin yung climate as negative. Pero for sure yung mga ibang weather naman much better. Sinabi nila negative. So, negative talaga dito. Negative ang temperature. Umabot siya ng negative 14, guys. So far, yun yung 15. So, yun yung pinakamalamig na naranasan ko. So, Mabuti sana kung nag-snow, hindi naman nag-snow. We were hoping for snow sa stay namin dito pero wala talaga. Even sa Nami Island, wala eh. kailangan namin i-cancel yung ibang mga excursions Sobrang namin. lamig guys to the point na parang alam mo yung mga daliri mo is talagang naninigas na tapos prone ka na talaga sa sa frostbite. Nung nung nag-Nami Island kami may nakita kaming bata parang nag-frostbite yung niya yung mukha niya pinapahida ng ointment nung nanay na Korean. At saka dahil dyan guys, dahil sa sobrang lamig, mahirap din mag-transportation na public like mag-train kasi mag-walk ka sa labas. So
napapagastos tuloy kami, nagtataxi kami. Although medyo affordable naman yung taxi nga ito, which is one of the positive side of Korea. Sobrang mura ng taxi ito kumpara sa Japan. Pero hindi mo nga masyado ma-explore ang street kasi sobrang ngatal ka sa lamig. Yun ang maganda kasi sa Japan, di ba, kahit lakadin mo ng lakadin, parang okay lang kasi sobrang ganda. Pleasant na malamig, hindi yung lamig na masakit na sa balat, masakit na sa ulo. Pero yun nga, ang siguro advice lang namin, although hindi namin na-experience, maybe try summer, autumn, or spring. Kung gusto ng mga Medyo flowers, tolerable siguro ang weather noon. Marami nagsasabi maganda rin daw ang South Korea pagka autumn. Yan. Kasi ang daming mga autumn foliage. As in. So, Next. number 2 na yung weather. Ano pa next? Number 3. Ano pa negative? Cash system. Ay, So, ang cash system parang reliant pa rin sila sa cash. Unlike sa ibang mga first world country na parang kahit hindi ka na magdala ng cash, gumagana lagi yung yung mga FPOS or yung mga debit cards yan and credit cards. Dito marami pa rin mga shops na kailangan cash yung ibayad mo or preferred nila na cash. It has something to do with their taxation system. They prefer to accept cash. So pag pupunta kayo dito, dapat lagi kayo may baon na cash. Oo, pwede kayong magdala ng sarili nyong money from your own country or mag-withdraw lang kayo ng cash from ATM machines. Tapos yun lang ipangbayad nyo. Yan kasi maraming times na naubusan kami ng cash, wala kaming pambayad sa pagkain, gutom na kami. Yan, sarap pa naman ng mga food sa mga street food sa Myeongdong. Pero cash talaga yung yung ina-accept nila, hindi debit card. at saka sana kung cash kailangan gamitin, sana maglagay sila ng maraming ATM machines. Oo. Yun yung problema. Konti ng mga ATM machine nila dito. I mean, marami pero yung iba close na paggabi tapos ang hirap din i-locate. Or ubos na yung ATM machine nila. Babalik ka dun sa isa pang negative which is poor yung nila yung mga GPS navigating app nila, like yung Google app is not working, tapos yung mga neighbor app nila saka mga Kakao app gumagana naman siya, yun nga lang it takes a bit of time for you to get used to it. Medyo hindi siya friendly sa mga bagong user saka sa mga matanda na alam mo naman hindi naman techie. Ganun. Pero yun na lang din yung siguro, yung overall, yun na lang siguro mga negative na sasabihin namin. Mga tatlo lang naman siguro. Yun yung major. Pero ilan yung positive? Sobrang dami. Yun yung major na notice namin dito. So guys, overall experience ko sa Korea, siguro masasabi ko 8 to 9 out of 10. So, but sa rankings, yung kung sa ranking ng mga countries na so far na navisit namin na country, siya so far na sa napuntahan namin, top 3 lang sasabihin ko. Number 1 pa din yung Switzerland kasi iba talaga yun. Kasi yun yung ultimate dream destination ng mga tao at saka medyo proud to say na napuntahan namin yun. In general. Tapos number 2 is Japan. Pero ang Korea na belong siya sa top 3 kasi pleasant ang experience ko dito overall, although may mga negative pero marami talagang positive. Ako naman. For me, kasi mahirap kasing i-rank yung mga countries kasi meron kang mga category. Ayokong i-general kasi iba-iba. In terms of nature saka sceneries, for me talaga yung Switzerland, number 1 yan. In terms of experience saka activities, ako Japan. In terms of shopping and food, Korea. Yun. Kasi Japan. Mahirap siyang i-compare kasi magkakaiba sila ng may sarili silang uniqueness yung mga countries na yun. But overall, like in general, number 1 ko pa rin is number 1 ko Japan. Pangalawa lang ang Switzerland sa akin. Kasi for the reason na sobrang mahal niya. Pero in terms of nature, Switzerland. Pero in general, number 1 ko is Japan, second Switzerland, third ang Korea so far. Yun pa lang naman kasi na-visit namin. So guys, subscribe na sa mga susunod naming travel. Yun, abangan natin kung anong experience namin sa US, mga ganyan, kung mag-Europe uli kami, yan. So, yun lang naman guys. So, we are very thankful and grateful na sinubaybayan nyo yung travel namin here in Korea. After this,
pupunta naman kami sa Hanoi, Vietnam. So, see you on our next vlog. Yeah. Baka babago yung rating. Abangan nyo. Alright, yun lang guys. Thank you so much for watching our vlog here in Korea, in Seoul, Korea. And we're hoping na sana sundan nyo pa rin yung mga vlog namin sa Vietnam and Thailand. Yan. So, thank you guys and Gamsamnida, Korea.